emosyon na ang plenaryo ng Senado kahapon at nakapukaw din ng pansin ang naging pahayag ni Senator Pia Cayetano at Senator Lauren Legarda kaugnay ng nangyaring putukan noong nakaraang linggo at ang epekto nito sa mga miyembro ng Senado. Lumabas din sa social media ang ilang mensahe ng mga senador na nangamusta at nagpaalala sa kanilang mga kasamahan na mag-ingat matapos ang insidente. Para pag-usapan yan at ang iba pang maiinit na issue sa mataas na kapulungan, magkakausap natin Senator Erwin Tulfo. Magandang tanghali po sa inyo, Sen. Erwin. Salamat po sa oras. Yes, Cheryl. Opo. Salamat po sa oras, Sen. Ito nga, naging mainit yung usapan tungkol dito sa sinasabing hindi umano, pangungumusta matapos ang insidente, pero lumabas din sa social media yung mensahe ng ilang senador na nangangamusta at nagpapaalala na mag-ingat. After po ng caucus, kahapon po, di ba, nag-caucus, naplantsa na ba lahat ng emosyon? Medyo okay naman na. Dahil ang pinag-usapan na lamang was the schedule ng trial. So, na-plansya na yon yung ika nga sama ng loob sa isa't isa. Okay naman na. Sa tingin ko, wala naman naging problema dahil nakafocus na lang kahapon yung meeting. Caucus was about the schedule. So nakita nyo naman, Sen, makikimarites kami kasi kayo-kayo lang sa loob ng caucus eh. Nagkausap naman, nagkaroon ba ng yakapan? Wala naman, sa pelikula lang yung mga nagyayakap-yakapan. But anyway, actually, magkatabi si Sen Pia at saka si Sen Risa. May isang upuan lang ang pagitan nila doon. During the caucus, parang may merienda na sinerve. Lahat naman kumakain. Tapos si SP Cayetano ang nag-preside at saka yung Senate Secretary ang nabibigyan ng schedule. So, tapos may parang question and answer. Tinatanong namin yung Senate Secretary. So, kalmado na po lahat. Makitanong na rin po kami ng update. Yung pong between Senator Robin Padilla and Senator Kiko Pangilinan, okay na rin po ba sila? Okay naman po yun. Naawat naman mga professionals naman po. Kailangan lang talagang may mamagitan para ika nga pababain yung mga init ng ulo, galit. So, okay naman na ho yun. Wala naman. So, sunod sila magkikita. Hindi na ho sila mag-aaway siguro. Senator Erwin, sa panig po ninyo, paano nyo nakita yung naging emosyonal na pagtatalakay nito sa floor? May naging epekto po ba ito sa relasyon ng mga senador sa loob ng kapulungan? Or talagang masasabi nyo na okay na lahat? Wala na, hindi na dapat balikan yung nangyari pa kahapon? Yung ano pong nangyari kahapon? Yung, ano po, yung, si Senator Pia? Siguro, naintindihan ko na ngayon na maaring naging emotional siya, napaiyak siya. I think hindi niya nabasa yung aming group chat sa WhatsApp. Pero honestly, kinumusta po siya. Bilang po siya, lahat po nandoon sila. Senator Mig, Senator Bam, kinumusta po siya. Myself, kinumusta rin po siya. Actually, I hope you're safe there or please stay safe. Ako naman, sabi ko, praying for you. Baka hindi lang po nabasa ni Senadora Pia kasi dalawa po yung group chat. May group chat na para for all members, meron pong group chat na majority. Baka yung tinitignan niya majority, siyempre nalusaw na po yun. Wala na pong majority dahil bagong majority na po. Di po ba nung magbarilan? Nung Monday pa lang may kudeta na. So, hindi na po gumagana yung majority namin na kami-kami na si SP Soto yung Senate President. So, doon na lang kami nag-chat sa all members. Kasi hanggang ngayon, gumagana yun. Kasi it doesn't matter kung may bagong set na ng majority, minority. Doon pa rin mag-chat yung grupo because lahat doon mga official messages. So, nung putukan, yun ang ginamit ng mga kasama namin, even myself, na kinumusta sila. So, baka hindi lang talaga nabasa ni Sen Pia. Tapos, siguro, sama ng loob niya na hindi man lang sila kinumusta. Tapos, sobrang tako, siguro, na sila lang ang nandoon majority. Well, ang explanation kasi doon, sinabi ko na kahapon, kasi binago naman ni SP Cayetano. Sabi niya, from all members,
hours before nung putukan na yon, sinabi niya bago mga bandang alas 5 ng hapon na, ay, kuha na lang pala, sabi ng kanyang office, majority na lang. Opo. Naintindihan naman namin yun kasi baka yun ay tungkol sa assignments ng mga komite. Kahit kami rin dati, di ba, from Chief Escudero, naging Senator Soto, nagkaroon din ng caucus ng majority, yung bagong majority, para pag-usapan yung mga committee. So, naintindihan namin, ano pang gagawin namin doon, Cheryl, na mag-i-standby. Yes. Kaya doon siguro masama ang loob niya na na ng umusta, na hindi niya nakita yung group chat, pagkatapos sila lang doon. At ang isa pa siguro talaga, she was afraid, na natakot talaga siya. Kasi ang problema naman doon, ang tanong ko sa doon, nasaan yung mga security ng Senate? May Marines, may PNP, may OSA. Wala man lang nag-poste daw. According to Joel Villanueva, kasi I asked him yesterday, sabi ko, wala bang mga security? Sabi, wala bro, walang mga nasa labas ng pinto namin. Dapat, yun mo nang unang sinecure nila, Aplaska, ng mga Marines, ng PNP, yung office ng kung saan nagko-conference yung mga senador. Dapat, yun ang sinecure, naglagay ng mga tao. Unfortunately, iniwan nila yun. Nakikita naman sa CCTV na walang katao-tao doon sa labas. Lahat kasi ng contingent ng Senate security nandoon sa kung saan allegedly may nagpaputok daw, may pumuputok. So, nandoon sila lahat. So, naintindihan ko na yung kanyang takot. That's the reason why siguro umiiyak siya na she was really fearing for her life na baka mapatay siya. Pero at the same time, Shell, sabi ko kanina sa unang panayam ko, I think it was a blessing in disguise na rin nangyari yun, na nakita na may problema sa security sa loob ng Senate. Sa dami ng tao, hindi nabantayan kung saan yung mga senador. Paano kung isang araw nagpupulong ang mga senador? Paano kung sa session hall kami, biglang may pumasok na 20 na armadong lalaki? Mapoprotektahan ba kami ng USAA? Mapoprotektahan ba kami ng Marines? Mapoprotektahan ba kami ng mga pulis? Dahil yun ang katanungan doon na Ms. Cheryl. Oo. Sabi niyo nga po, Senator, doon sa inyong privilege speech kahapon, nanawagan kayo ng clarity, not confusion. Kaugnay po nitong mga haka-hakang iniugnay din sa minority sa nangyaring gulo dito sa Senado. So, dito po ba, nakita nyo rin ba? I mean, is that part of the reason why you did your privilege speech, yung kasi may mga conclusion nang nabubuo kahit hindi pa tapos ang investigasyon? Hindi, kasi after 1 week ng incident, walang nagsasalita, wala man lang. Wednesday na kahapon, Monday, parang wala rin nangyari. Yung sinasabi ni Pia kahapon na misunderstood ni Senador Risa, na misunderstood ni Senator Pia na anong walang nangyari. And takot na takot kami. What she meant was like, parang walang nangyari, ba't din natin pinag-usapan nung Monday, nung Tuesday? Kaya tumayo ako nung Wednesday na, tika muna, we have to do something, we have to talk about it, di ba? Kaya ngayon, yung iba yung pinipilit ni Aplaska na, hindi, inatake tayo. Sinasabi ng DILG, PNP, basing sa CCTV. Hindi, walang kalaban. So gusto natin malaman yung taong bayan, naguguluhan. Ano ba talaga? We need to talk about it. We need to investigate. Ngayon, may mga nagsasabi, bias yung Senate. Sasabihin nila gano'n. Eh kung hindi, why don't we get siguro, they get kung sino may nagre-reklamo, anong grupo. Yun ang independent body siguro ng mga forensic experts na civilian at para malaman kung saan ba talaga, sino ang unang nagpaputok, yung mga investigator na hindi PNP, dahil PNP, NBN, nasa executive, siyempre. Parang may hindi pagkakaunawa ng executive at saka ng legislative. Hanggang ngayon, balita ko, ayaw pa rin tanggapin ng Senate yung suspension order ni Aplaska. Kaya kahapon, nandun pa si Aplaska palakad-lakad. So parang magulo. Di ba? But Sen, whose call? Dapat yon. Hindi ba, ang Senate President lang ba magdedesisyon dyan or dapat lahat kayo about this? Dapat talaga pag-usapan. Kaya nga sa Monday, Ms. Sherry, wala na talaga kaming oras kaya pinag-usapan din yung trial doon sa caucus. Dapat pag-usapan yung kagaya nun, pwede may mag-raise sa amin na bakit hindi pa sinusurrender si Aplaska sa ombudsman? Ano ba talaga? Diba? O bakit
yung things like that. Mabuti na lang yung CCTV na ibigay na pala sa CIDG. Pero noong una, parang ayaw nilang ibigay. So, yun yung tanong natin. Kaya nga kailangan natin talaga mag-imbestiga sa Senate. Ngayon, kung walang tiwala yung ibang grupo, then pwede namang mag-top siguro, mag-create ng isang grupo na mga civilian na pwede mag-imbestiga na ika nga para partial. Kasi kung kami mismo sa Senate, siyempre magtatakipan. Yung NBI, PNP, siyempre sa executive, iba din. Yung isang neutral na grupo na mag-imbestiga sana para walang masabi ang taong bayan. Senator Erwin, nabanggit nyo na posibleng sa July 6 magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon po, gaano nakahanda ang Senado bilang impeachment court at ano pa ang mga dapat asahan ng publiko bago formal na magsimula po ang trial? Ano po yung ibang pwedeng maibahagi nyo po sa amin doon sa napag-usapan nyo sa caucus kahapon? Well, nakahanda naman na lahat. Naibigay na sa amin yung mga voluminous documents bawat isa sa amin. Nasa aming possession na yung mga affidavits, mga counter affidavits, ng findings ng Congress na nasa amin na. Tapos yung synopsis. Ang mangyayari dito, yun na nga lang, binibigyan ng 10 days ni SP Cayetano ang kampo ni VP Sara na mag-submit ng kanilang statement, whatever it is. Pagkatapos pinapasagot sila. Tapos pag sumagot sila, yung prosecution naman sasagot after 5 days. And after that, nasa CMED na kami, nasa break, pero tuloy-tuloy naman yung pre-trial, ibig sabihin yung marking of pieces of evidence, etc., mga statements, and so forth. So, dapat ang break namin from June 3 hanggang bago mag-Senate or bago mag-SONA ang Pangulo, which is around July 26. Pero mapapaagang balik namin July 6 pa lang. So parang 1 month lang, balik na kami dahil nga dyan sa impeachment trial na yan. Okay. Marami pong salamat sa inyong oras, Senator Erwin Tulfo.